dalawang EHS sa safety group, environment group, and sa waste management group. Sa safety group, dyan papasok kami mga safety officer po. Then, distribute yung mga tasks namin. Meron pong in-charge na sa mga firefighting equipment, sa mga drill, sa mga ERP committee team, tapos meron din in-charge na sa mga patrol. Yan. Meron din kami technician dyan. Ang main role naman na dito, kung mapapasin mo, Hello po, excuse po kasi baka dala na kayo. Pwede rin na. dito, kasi dito. Then meron tayo ditong technician na siya naman ang in-charge sa mga pag-check ng mga fire extinguisher, emergency light. Yan. Mahalaga kasi na ma-check natin yan every month po. Then, sa environment group, dyan papasok yung ating pollution control officer. Required kasi na dapat lahat ng company ay merong pollution control officer para yung mga nag-generate na waste ay hindi basta-basta na-dispose sa maling way. No? Meron dapat procedure na sinusunod talaga. Then, meron din tayo dyan na in-charge naman sa mga chemicals. Siya naman si Ma'am Charisse yan. Kung familiar kayo sa SDS, familiar ba sa SDS? Yung safety data sheet po. Yan. Ang meron naman doon, nakalagay doon lahat ng ingredients or mga gagawin in case na magkaroon ka ng kontak sa chemicals. Yung parang document ng chemicals yan. Parang lahat ng information na gusto mong malaman sa isang chemical nandoon. Yun po ang SDS. Then, bago kasi namin i-approve yung mga SDS, kailangan i-evaluate muna yun ang ating in-charge dyan. Then sa waste management group, yan, sila naman yung mga nagkakalit ng mga waste na nag-generate ng mga production. Yan, sila yung mga nagpo-forklift sila dyan. Ito naman ang mga agenda natin for today. Alamin natin kung ano nga ba itong orientation ko, para saan nga ba ito. Then, paano yung system ng ating IT? Anong gagawin natin pag nabigyan tayo ng IT na yan? Then, ano yung mga power assignment? Yan. May naitong po sino dito yung mga SO ng kanilang company na representative. May representative po ng SO. Iba lang yung department. Kayo po lang dito. Kayo po. Yan. Napakalaga kasi na dapat every project meron tayong appointed safety officer na sa mga kasama. Then, sino naman dito yung nag-accomplish ng job hazard analysis na binasa niyo? Sino dito ang mga bumubuo doon? Kung natatandaan mo, nung nagpasa kayo ng work permit, di ba may kasama yung isa pang page? Yung, mahalaga kasi, mamay din kung bakit. Then, sa mga certification, ipapakita ko rin yung mga certification na meron na pwedeng kunin ng mga contractor or ibang tao.